So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kong ayusin yung leak dito sa slip yoke ng Toyota Fortuner, okay? So simulan na natin to mga paps. So ganito mga paps, last time nagpalit ako ng output shop oil seal dito. Yung leak nito, dalawa. Yung isa dito nanggagaling dito, yan. Tapos yung isa naman nanggagaling dito. Yan, tumutulo yan dito. Okay? So yung leak na yon, ATF leak yon. So okay na yung leak dito sa output shop seal dito, wala nang tumutulo, wala na ako nakikita. Pero meron ako na-observe dito naman nanggagaling. Dito siya. Tas dito siya tumutulo dito sa part na to. Okay? So yan, dito siya sa loob. Ngayon ang gagawin ko, aayusin ko to. Hindi ko na kakalasin. Lalagyan ko na lang to ng ng gasket maker itong side na to. So ito siya mga paps. Ayan, tingnan niyo. So ayan siya. So sa gilid niyan, doon nanggagaling yung leak. Ayan. Gagawin ko, lilinisin ko muna yan. Tapos lalagyan ko ng sealant yung mga gilid-gilid. Linisan ko ng brake cleaner o kung anong panlinis nyo. Ito, engine degreaser eh. Ito na lang panlilinis ko. Ayan, may brake cleaner naman ako. So lilinisin ko lang yan. Yan. Pakita ka. Yan, yung gilid na yon, yung kanto na yon, yan, doon nang gagaling yung leak. Yan dito. Okay? So ayan siya. Etong isa, suspecha ko rin to kasi nakakabit naman yan dito sa loob. Pero eto, may leak rin yan dito. Pero ang tingin kong pinanggagalingan ng leak talaga eto. Yan. Eto, yan. Kasi kung nakaganyan yan, alam mo ganyan yung leak, di ba? Dito, dumadalo yan dito. Dito pag ganun. Pa-island kasi yan eh, di ba? Pag ganun. Diba? Ayan. Diyan dumadalo yung leak dito. So, halimbawa, nag-leak yan dito. Dito dadalo yan. Pababa. Agad dito tumulo. Isisilan ko yan. Yan. So, ang gagamitin ko, ito, yung beta gray na lang. Okay? So, yung beta gray, ilalagay ko sa mga kantuhan ng bilog. So, ito siya. So okay mga paps, ayan, lagay ko na yung mga sealant na kailangan ilagyan dun sa may kanto ng bilog. Tapos ayan na siya. Makikita nyo naman yan. Yan. So okay na yan. Ang susunod ko gagawin dito mga paps, papatuyuin ko to ng siguro mga 12 to 24 hours. Saka ito test drive ko. Titingnan ko kung ano mangyari. O obserbahan ko to sa loob ng ng ilang araw. Okay, so titingnan ko kung yung leak niya mapipigilan. So okay mga paps, check natin to. Ayan. So makikita nyo wala nang leak. Yan dito. Ayan. Dito yan. Yan. Dito wala talagang leak na. Tapos dito wala na rin. Yan. Kita nyo naman yan. Sa kabilang side wala na rin yan. Wala ako. Ayan. Para ba? Ano nyo? Yan. Ayan. Wala na rin yan. Sa taas syempre posible wala rin yan kasi nasa taas eh. Kasi yung tulo niyan talaga dapat dito. Yan. Okay, so ayun yung ginawa ko. Tingnan nyo. Yan siya. Yan. Ayun na, di ba? Tigas na yan. Ito nilagay ko lang to. Yan, ito nilagay ko lang kasi baka mamaya yung ATF, halimbawa di sa lumabas dito lalabas sa gilid yan. Pero pwedeng kung kayo, kahit wag nyo nalagyan yan, okay lang. So ayan na siya mga paps. Ngayon, ida-drive ko to. Syempre gagamitin ko ng mga ilang buwan, ilang taon. Titingnan natin kung ang mangyayari kung maglilik ba to. Pero sa ngayon, halos 3 araw na rin simula na nilagay ko to. Yan, tapos din-drive ko naman. Wala naman ako na experience na leak dito. Yan, solid na solid mga paps. Solid sa kasimple-simple. Okay? So una ko ginawa, pinalitan ko yung output shop seal dito. May leak yan dito. Tapos sumunod ito. Yan. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na magkaroon rin kayo ng ATF leak dito sa slip yoke. Okay? Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.